Пожалуйста, смотрите Pinoy Explorer. Welcome to St. Petersburg. Welcome to Russia, Pinoy Explorer. Pinoy Explorer. Fourth at final phase na ng ating Great Russian Escapade dito sa Pinoy Explorer. So far, napuntahan na natin ang Moscow, ang St. Petersburg, at ang Sochi. Tatlo sa pinakasikat na syudad sa Russia ngayon. Pero alalahanin nyo, itong Russia ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. It's 56 times bigger than the Philippines. Kaya tip of the iceberg pa lang ang na-explore natin. Gayunpaman, tulad ng maraming turista na nakarating sa bansang ito, na love at first sight din ako sa Russia. Alam mo, ang ganda talaga rito. Sa totoo lang, ang ganda rito. Sa lahat ng bansang napuntahan ko, alam natin na lamig, ang init, ang ganyan. Pero, nagkataon, nandito kami ngayon, -17 right now. Matapang lang po ako sa suit ko. Hindi ko po nararamdaman ng ilong ko. Malamig. Pero maganda. Why do we love Russia? Let me count the whys. Ang pinaka-obvious na dahilan, nakamamanga ang iba't ibang gusali at man-made structures nila. Mula sa makasaysayang Moscow Kremlin with its various cathedrals, monuments, and government buildings, hanggang sa mga nakakalulang palasyo, museums, at fortress sa St. Petersburg, onwards to the futuristic sports arenas sa Sochi Olympic Park. You see beauty, genius, and history wherever you look, lalo na kapag pumasok ka sa mga museum. Gusto ko to. I have siguro mga now I have like mga 9-piece shell. Shell na meron pa akong pinaka-dati. Pero old, 17th century sila yung rin. So ito, of course, these are the talagang yan. Oo, grabe ito. We love Russia because we love their food and their vodka. Pwede kong tikman dito. Ay, yung ito nga Russian soup. Masarap to. Ito yung ano nila. Tinatawag nilang borscht. Borscht, okay. Mga kapatid, hindi naman namin pinapakita sa inyo na dapat uminom. Kaya lang, sabi nga nila, when you're in Russia, parang caviar and vodka is perfect. Not to get drunk, but just to try it because it's really cold. Oh my God, it's a big shot. Ang laki ng shot. Yan ang tinatawag na Russian vodka. I'm not a vodka drinker kasi. So talagang, but you know, first time ko lumabas sa Russia ngayon, so I have to start it this way. Tapos ito, isang shot, tapos yung soup. Oh ma! Ano lasa? Masarap siya. It's good, it's... Isang shot lang. First time ko rin nakatikim ng black caviar. Ito yung itlog na beluga, sturgeon fish, na pinakamahal daw na uri ng caviar. Bumibilog yung lasa niya sa loob. Tsaka yung aftertaste niya is mas masarap kaysa sa unang pagkain mo. Nagiging siya parang cheese, parang keso. Sa sobrang lamig sa Russia, kailangan nila ng mga pagkain at inuming magpapainit sa kanilang katawan. Pero hindi naman po totoo na nagkanat ang mga lasing sa kalsada. Kahit nga sa loob ng Vodka Museum, tila wala namang nanggugulo o nag-iingay sa sobrang kalasingan.
На здравие! We love Russia because it's our fantasy wonderland come true. That's it. Negative 17. Grabe na, amigo. Sino bang Pinoy ang hindi nangangarap makakita at maglaro sa snow? 8 months ang winter dito sa Russia, kaya ang pantasya natin ay totoong-totoo sa kanila. Ano pa nga bang gagawin ko kundi subukan lahat ng pwedeng winter activities na pwede kong subukan. Pero mga kapatid, kahit enjoy na enjoy ko ang malamig na klima, may isa silang winter activity na hindi ko kayang gawin. Ang ice swimming. Будьте стойкие и спортивны. В клубе будьте все активны. We love Russia because we love the people. Ang akala natin kasi masusungit at suplado ang mga Ruso. Pues, hindi lang daw sila palangiti. Pero kapag nakilala mo sila, ay very warm at hospitable din sila, tulad natin. At alam nyo bang marami rin silang pamahiin? Isang halimbawa, ang mga bagong kasal, kailangan daw magpakuha ng litrato sa harap ng mga historical site. Careful. At nagulat ako na may pamahiin din pala sila habang kumakain. The spoon is false. If the spoon is false, It means it there's means that guests, Yeah, guests come. will arrive. so female Female. guest. Lastly, we love Russia dahil tulad ng Matryoshka nesting doll na popular toy dito. Para baka meron kang gustong bilhin. Yung loob. Ang Russia ay punong-puno ng sorpresa. Karamihan ng konsepto o haka-haka natin ukol sa bansang ito at sa mga Ruso ay mali pala. Kaya nakakagulat pero masarap malaman ang katotohanan sa pag-explore natin sa Russia. More than 20 years ago, merong tinatawag sila Cold War. Yung gera yun ng mga ng Amerika at saka ano. Tapos na yon yung Cold War na yon, matagal na. Sabi nga namin kung Englishin ko lang sabi namin, the Cold War is over and let us relegate to the dustbin of history. We are no more living in the Soviet Union. Russia is open country for we are welcome all foreigners who want to visit us and please come here. It's really different experience. We're still here, Sergey, dahil tuloy-tuloy pa ang aming great Russian adventure. Sa lahat ng nagdaang Winter Olympics, ang katatapos ng Sochi Winter Olympics daw ang pinakagarbo at pinakamahal. Sigurado ito rin ang pinakainabangan ng mga Pilipino dahil first time nating magkaroon ng representative sa katauhan ng figure skater na si Michael Martinez. Well, apart from the second jump after the combination, what a debut for the Philippines. And its best ever skater so far. That's a Biellmann spin. Crowd loves it. Pero bukod sa mga tournament na napanood natin sa Sochi, marami pa palang winter sport na ginagawa rito sa Russia. Isa sa sumisikat na sport ngayon sa Russia ay ang snow kiting. Kung nagagawa raw mag-kitesurf sa tubig at sa lupa, pues kaya rin nilang mag-kitesurf sa yelo. Ang equipment na ginagamit nila, isang kite na may sukat na between 3 to 20 meters. Helmet, protection glasses, at syempre winter clothing. Maswerte tayo dahil isang champion snow kiter ang magde-demonstrate sa atin ng winter sport na ito. This special device for connect
Kite with me. Настя, лыжи мои дай, пожалуйста. Уже приехал на лыжах такой. Ну, сейчас покажешь, как правильно передавать кайт по ходу. Или так, ты хочешь от нас сразу вверх? Сейчас мы попробуем кайт стартовать. Noong bumisita tayo sa General Santos City, sinubukan kong mag-paragliding. At na-try ko na rin mag-windsurfing noong mag-explore naman tayo sa Oriental Mindoro. Ang technique na ginagamit sa paragliding at sa windsurfing ay halos kapareho din ng technique sa snow kiting. Ginagamit din kasi ang ihip ng hangin para umabante, huminto at magmaneuver. At dahil karaniwang ginagawa ito sa ibabaw ng frozen lake, kailangan at least 4 to 6 inches ang kapal ng snow para safe for snow kiting. Requirement din na walang obstacle within 100 yards ng snow kiting area para may sapat na space kapag nabuwal o nadulas ang snow kiter. But have no fear, sabi nga ni Alexi, dahil madali at safe naman itong pag-aralan. Kung kaya ng bata, kakayanin ko rin yan. Next Maybe time. I can tell you about my snow kiting later. Все, нормально. Хорошо, прокатись направо. Направо в галку. Susunod sa Pinoy Explorer, alam ko na, bitin pa kayo sa snow, kaya marami pa tayong winter activities na gagawin sa aming pagbabalik. I feel the need. The need for speed. Opo, inaamin ko, mahilig din akong marurot at makipagkarera. Kahit anong surface pa yan. Lupa, putik, buhangin, hindi ko uurungan yan. Nakaabot pa nga ako sa Walt Disney World Speedway sa Orlando, Florida, kung saan na-experience kong magmaneho ng kotseng pang NASCAR. Pero isang uri ng karera ang hindi ko pa nasusubukan at magagawa ko lang daw ito sa Russia. Cars, snow, ice? Tila hindi magandang kombinasyon na. Pero dito sa Russia, ang automobile ice racing ay isang winter sport na inaabangan ng mga tao kahit yung mga natututo pa lang maglakad. Это городской чемпионат по автомобильному маневрированию для детей и взрослых спортсменов. So today here is happening a competition between amateur racers and between young racers. So everybody from the city can come here and take part in these competitions. Meet Stefan, champion automobile ice racer. Age, 16 years old. 14 anyos pa lang daw si Stefan nang nagsimula siyang sumali sa ice racing. Папа поддерживает, он тоже сейчас на соревновании. Вот, мама боится за меня, но тоже поддерживает.
Suportado ka rin namin, Stefan, kaya ipakita mo na ang husay mo. Mukhang proud naman ang tatay ni Stefan sa na-accomplish ng binata sa mundo ng ice racing. Да, в моем детстве этого не было. Сейчас я наверстываю. So, when he was a kid, there was no possibility in the USSR to take part in races like this, and now he can do it. Ang ganitong uri ng car racing ay nauso raw sa Russia noong 70s and it continues to be a popular sport until now. Kung titignan, parang madali lang magmaneho sa snow, pero hindi biro at delikado ang gawain ito, especially if you're racing against time. В принципе, нормально, очень понравилось. Очень интересная трасса, техничная, скоростная. В принципе, я доволен. Ну, самое главное, я говорю, во время заноса, наверное, все-таки стараться, чтобы максимально минимизировать смещение осей. Ну, что еще? Ну, стараться ехать по траекториям, то есть как-то вот стараться между фишечек езжать достаточно медленно, но именно по траекториям. Para magmaneho pala sa snow, gumagamit sila ng snow tires, nagawa sa mas malambot na rubber para daw mas kumakapit sa kalsada. Iba rin daw ang tread pattern ng snow tires for better traction on ice and snow. Spasiba! Thank you sa driving tips. Sa susunod na punta ko sa Russia, sasali na ako sa karera sa yelo. Kaya ba ninyong hulaan kung ano ang larong ito? Siyato? Nope. Tumbang preso? Hindi rin. Angry Birds? Lalong hindi. Ang tawag dyan ay Gorodki, ang Russian folk sport na 200 nang nilalaro dito sa Russia. The game consists of a 2x2 square-shaped area called Gorod o city. Sa gitna nito, inilalagay ang 5 cylindrical pins o Gorodok meaning small town or village. 13 meters away from the city is the con. Dito po pwesto ang player sa simula ng laro. Ngayon ang object ng game ay batuin ng villages palabas ng city gamit ang sticks. Kung sino man ang makagawa nito ng may pinakakaunting hagis, siya ang panalo. Naintindihan nyo na? O sige, panoorin na natin ulit. Ay, Gorodki, nakakagulat naman pala ang larong ito. Ang stick daw na ginagamit sa Gorodki ay karaniwang gawa sa oak, dogwood, at hawthorn. Pero binabalutan ng iron para mas bumigat. Kaya pala ako nagulat. Okay lang daw na may pampabigat pero hindi dapat lumampas sa 1 metro ang haba. Samantala, ang mga village naman ay pinuposisyon in 15 different shapes kada round. This game has more than 1,000 years of history. На земле там дерево круглое, палки круглые. It's really easy to play this game because the tree is circular. You just have to cut it and you have everything needed for the play. It's the only Russian national game which became a sport. Panay champion pala ang nakadaupang palad natin ngayon dahil si Sasha ay champion Gorodki player sa kanyang age bracket. That's Sasha, she's 16 and she's a sportsman. Когда ты начала заниматься городками? 6 лет назад. So she started practicing Gorodki 6 years ago. Когда я очень злюсь, очень нравится выбивать это сильно. So the main thing playing when you are angry, you can relax on it, crushing different structures. It's one of the main points of this game. Maganda palang pampaalis ng stress ang larong ito. Kaya huwag niyong galitin si Sasha. Baka kayo ang gawing Gorodok. Nakakatuwang isipin na ang larong inimbento ng Russian farmers ay minsan na ring nilaro ng mga leader ng Russia gaya ni Emperor Peter I, Soviet leaders na sina Vladimir Lenin at Joseph Stalin, hanggang sa presidente nila ngayon na si Vladimir Putin. Sa ngayon daw ay hindi na gaano popular ang Gorodki sa mga taga-Russia, pero umaasa sila na muling gagawa ng ingay ang kanilang native sport pagdating ng araw. Susunod sa Pinoy Explorer, isa pang kapatid nating Pilipino ang nakilala namin sa Russia.
Nung una nga dumating ako dito, hindi ko na-expect na may Pilipino talaga at all. Mahigit isang buwan, yung ako lang talaga mag-isa, akala ko talaga walang Pilipino. Sa paglilibot namin sa Russia, ramdam namin ang kakaibang sigla at enerhiya na dulot daw ng mga pagbabago sa kanilang ekonomiya. Na dinagdagan pa ng tagumpay ng katatapos na Winter Olympics sa Sochi. Hindi lang mga taga-Russia ang naniniwala at umaasa na tuloy-tuloy na ang pagbangon ng kanilang bansa. Kahit ang mga Pilipino na narito ay naghihintay at nag-aantabay sa pag-unlad na posibleng makamit sa pangalawa nilang tahanan. Si Kevin Gomez ay isa sa mga Pilipinong napakalayo ng nilakbay para lang sundan ang mga pangarap. Pero hindi siya nagpunta dito upang magtrabaho. Nag-aaral si Kevin sa St. Petersburg State University para makakuha ng master's degree in international relations. 5 buwan pa lang si Kevin sa Russia, as expected, nanibago siya at kinailangan mag-adjust noong una. First day, siyempre nakakamangha talaga kasi ibang-iba yung pakiramdam, ibang-iba yung nakikita. Tapos lalo na talaga nung unang bagsak ng snow. Halata talaga na sabik sa snow kasi parang papasok ako nun pero nagpicture-picture pa ako. Malaki talaga ang pagkakaiba ng kinalalagyan nila ngayon kumpara sa kanyang pinanggalingan. Ipinanganak at lumaki si Kevin sa Isabela Province kung saan siya nag-aral hanggang high school. Government employee raw ang tatay niya at housewife naman ang nanay niya. Pagdating ng college, lumipat si Kevin sa Maynila para mag-aral sa UP National College of Public Administration and Governance. Siyempre, ang isa sa pinakamalaking adjustment ay ang malala pa sa freezer na ginaw dito sa Russia. Minsan sobrang lamig, tapos gugulat ka na lang yung di mo na nararamdaman yung kamay mo or di mo nararamdaman yung tenga mo. Minsan nga, gino-joke ko yung mga friends ko saka family ko sa Pilipinas sa pag naglalakad talaga ako. Pinapakiramdaman ko kasi baka natapakan ko na pala yung tenga ko tapos mabasag. Buti na lang kahit malayo sa pamilya, nakukuha pa rin ni Kevin magpatawa. Kahit pala sa university na kanyang pinapasukan, nag-iisa lang siyang Pilipino. Nung una nga dumating ako dito, hindi ko na-expect na may Pilipino talaga at all. Mga mahigit isang buwan, yung ako lang talaga mag-isa, akala ko talaga walang Pilipino. Pero na-meet ko sila sa simbahan. Simbahan ko na yung mga Pilipino. Tapos parang siguro namukhaan na din. Tapos sinimulan, Pilipino ka? Ay, ate, hindi naman wala kayo. Tapos yun na, kilala. Para sa akin, parang dun sa sarili kong kalendaryo, linggo talaga, parang Filipino Day. Parang, hindi naman ako nagtatrabaho, hindi naman off. Pero parang sa akin, parang off na rin. Kasi at least once in a while, yung nakakasama kang mga kababayan. Kumpara sa ibang bansa, kakaunti lang daw ang bilang ng mga Pilipino na nandito sa Russia. Pero patuloy itong nadadagdagan. Tamang-tama at ngayon ang araw na itinuturing ni Kevin na Filipino Day. Papunta siya at ang Pinoy Explorer Team sa simbahan na kumbagay meeting place ng mga kababayan natin. Habang nasa bus, patuloy ang kwento ni Kevin tungkol sa mga karanasan niya noong bagong dating siya sa Russia. So, during the first few weeks, siyempre bago, so medyo mesmerized kumbaga hanggang saka eventually nung unang-una siyempre nawawala-wala pa lalo na sa metro, sa bus. Pero looking back, masaya kasi part of the experience. Hindi naman negatibo ang lahat ng first experience niya. Mas marami yung kinatuwa niya. Nung unang beses ko nakita ng bigas talaga dito sa Russia, pinost ko pa sa Facebook. Ganun siya ka-big deal sa akin. Dito yung mga bigas nila naka-tetra pack.
So, lalo na ako sa Pilipino, pag nag-grocery ako, marami talaga yung kinukuha ko kasi pang-stock talaga. Nakakatuwang pagmasdan at pakinggan si Kevin habang nagkikwento. Kita mo talaga na bata pa nga siya. Pero sa kabilang banda, napaka-mature niya para sa edad na 21. Marami ring reasons to choose Russia. For one, kung sa perspective ng international relations, re-emerging power kasi ang Russia. So, it really is a force to reckon with. Napaka-tactical to study sa isang bansa na papabalik kumbaga. Pagdating sa simbahan, inabutan ni Kevin ang ilang kababayan natin. At isa rito ay si Daisy. Natatandaan niyo ba siya? Ilang years ka na rito? 27 years? Dito na ako Tama, siya si Daisy, ang tumayong tour guide natin sa Moscow. Tulad ni Kevin, estudyante pa lang si Daisy nang una siyang pumunta sa Russia. Nakilala rin natin si Roy, ang asawa ni Daisy na dito na niya nakilala, at ang tatlo nilang anak na lahat ay ipinanganak at lumaki dito sa Russia. Maswerte pa rin sina Daisy dahil buo at magkakasama silang pamilya na nakikipaglaban at nagpupunyagi sa dayuhang bansa. Pero para kay Kevin, ang pamumuhay na mag-isa at malayo sa pamilya ay hindi dapat maging balakid upang matuto at lumago bilang tao. Para sa mga kapwa kong mga kabataan or yung mga estudyante na nagnanais din na siguro makarating ng ibang bansa at masubukan rin kung paano mamuhay or mag-aral sa isang bansa na hindi sila familiar, siguro laging magtiyaga, huwag matakot, at laging maging positibo lang sa pananaw sa buhay na hindi kailangang dun lang tayo sa kung saan tayo laging sanay. Maganda yung lumalabas din sa comfort zones dahil minsan naman ganun talaga, mahirap. Pero pag babalikan mo na experience, masaya naman at very fulfilling. Especially kung at the end of the day, maging sanay ka na sa lugar, eventually ma-train mo yung sarili mo na mas maging independent at mas maging mahusay na tao. Si Daisy at si Kevin ay kapwa umalis ng Pilipinas para tahakin ang landas patungo sa tagumpay. Si Daisy masasabi nating nangangalahati na, samantalang si Kevin ay nagsisimula pa lamang. Bagamat pareho silang naniniwala na tuloy-tuloy na ang pag-usad ng Russia, ang nagaganap na tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagbibigay alinlangan sa kinabukasan ng mga posibleng maapektuhan kabilang na ang mga kababayan natin. Ikaw na bahala. Pagka meron kang kailangan, at sa Moscow lang din naman ako, pwede mo din akong tawagan. At saka isa pa, pagka nagpunta ka din ng Moscow, kung kalilimutan na kontakin kami doon, baka pwede tayo mag-meet doon. Tsaka kung sa Pilipinas din naman, mag-iingat ka dito ha. At saka good luck. At yung mga pangarap mo, tuparin mo tulad namin. Kahit pa paano, matagal din namin pinaghirapan yon, pero nandito pa rin kami at ikaw din, sigurado kakayanin mo yan. Kung kaya namin, sigurado kaya mo rin. Paano, no? Salamat po. Good luck. Ilang linggo matapos magpaalam ni Daisy kay Kevin, panibagong landas ang tinahak niya, ang landas pabalik ng Pilipinas. Dinalaw ng Pinoy Explorer Team si Daisy sa bahay nila sa Bustos, Bulacan. Ito ang bunga ng matagal niyang pagsusumikap sa Russia. Ito naman po ang bahay namin sa Bustos, Bulacan. At dito kami nagbabakasyon ng aming pamilya sa tuwing uwi kami at tuwing bakasyon. Bukod sa kanilang tahanan, may farm at palaisdaan rin ang pamilya na pandagdag kabuhayan bagamat regular na umuwi si Daisy at kanyang asawa dito. Ang nanay ni Daisy ang namamahala habang wala siya. Matagal na panahong nawalay si Daisy sa piling ng ilang mahal sa buhay. Pero ngayong natupad na niya ang kanyang mga pangarap at nakakatulong sa kanyang ina at mga kaanak, alam niyang hindi siya nagkamali ng landas na pinili.
Isang dali na lang ay matatapos na ang pag-explore natin dito sa Russia. Sadyang napakalayo ng nilakbay ko bago ako nakarating dito. Tatlong taon na ang nakalilipas mula nang simulan ko ang pagiging Pinoy Explorer. Nang sandaling yon, tila binuksan ng mundo ang kanyang pinto para sa akin at binuksan ko rin ang aking sarili para sa mundo. Dami nating nakita dito sa Vietnam, dito sa Rome, sa Dubai, sa Kathmandu, dito sa Hong Kong, Thailand, Korea, sa Australia. Sa dami ng lugar na kinailangan kong puntahan, iba't ibang uri ng sasakyan ang ginamit ko para makapag-explore. May 2 gulong, may 3, So mahirap ako lumiligo ka. Yeah. Kailangan sa feeling ko, puro ka second gear. at may higanting gulong din. May tao mismo ang nagpapatakbo. Nakapagmaneho na rin ako ng army truck, dump truck, Kaya yan, ang bahala dyan sa inyo. Sagot ko kayo. Oh my God, walang plano ha? Seryoso ka ba? Seryoso? Wala. Na-stress sila. Sabi mo, wala plano. Pipo tayo. desa, at kahoy na bisikleta. Let's go? G. Good luck. At syempre, di pwedeng mawala ang mga pangkarera. Pagdating sa watercraft, we've made a splash, sakay ng bangka, roro, glass bottom boat at speedboat. Gondola, floating market, airboat, at whitewater raft. Bukod sa hot air balloon, nagbiyahing langit tayo sakay ng chopper. Nakita nyo? Yan yung Mount Everest! Ng ultralight at ng small plane. Bye guys. Pero hindi lang panglupa, pandagat o panghimpapawid ang inyong Pinoy Explorer dahil na-experience ko rin magpalipad ng space shuttle. Kahit hindi kami lumanding sa outer space mismo. Pero ang pinaka-astig sa lahat, ang mga sinakyan ko na apat ang paa. Sarap! Ayan po ang dahilan kung bakit tinatawag itong karo. Dahil ang umila sa kanya ay kalabaw. Carabao. Sorry po mga kapatid, natawa ako doon. Carabao. Speaking of animals, ang dami kong naging close encounter na hayop sa galing. No. Mula sa maliliit na insekto hanggang sa pinakamalaking hayop sa balat ng lupa. Cute at nakakatakyut. Laki, mga maamo at yung pwedeng pumatay ng tao. May nangangagat, may nagsisipit, may namamato ng kahoy. Kakaiba talaga ang pakiramdam na makasalamuha at makita ng malapitan ang iba't ibang hayop.
Pero kung minsan, mas maganda na sila'y pagmasdan mula sa malayo. Yes! There you go! Nang sa gayon ay hindi natin mabulabog at masira ang kanilang kaharian. Their territory. This is their world. Bilang Pinoy Explorer, hindi lamang paghahanap at pagtuklas ng iba't ibang lugar at bagay ang ginagawa ko. Madalas kinakailangan ko ring i-explore ang sarili kong kakayahan at tapang, sa ayaw ko man at sa gusto. Maraming klase ng pagsubok akong hinarap bilang Pinoy Explorer. Ang iba, mga karaniwang trabaho na ginagawa ng mga kapatid natin. Sumalang din ako sa sports at recreational activities na hindi ko pa nasubukan sa buong buhay ko. At nako, pati tibay ng sikmura ko, hinamon ng husto. Finally, ang paborito ng lahat, mga death-defying act. Teka, konting suspense. Panoorin na lang natin yan sa pagbabalik ng Pinoy Explorer. Sa dami ng mga thrill ride at extreme sport na sinubukan ko, hindi ko na matandaan kung ilang beses akong sinabit pinaikot, pinatalon, pinasisid, yari. At kung ano-ano pa. Sa buong buhay ko sa Pinoy Explorer ko lang naranasan ang ganito karaming pagsubok. Para ka na mahuhulog talaga, oh. Ang iba, susubukan ng iyong lakas. 1, 2, 3! Aling ko mo! Okay, tabi! Hawakan nyo! Bitawan nyo na! Aling ko! Aling ko! Aling ko! Tapos! Bitawan nyo! Ang iba, hahamunin ng iyong tapang. Pero sa lahat ng pinagawa sa akin, tanging sa skydiving ako nagdalawang isip. Kahit ang asawa ko, nag-alala para sa akin. How long is it gonna take? Depends, my love. 10 minutes or forever. Parang 10 minutes, nakaland na ako. If not forever, I'm gone. Lalo pa akong kinabahan nang mabasa ko ang waiver na binigay ng receptionist. Kung nagbasa ako ng konti, talagang andun yung death, injury, huwag din injury, death. So, Lord, I will be done. Kaya na pong bala. Pero may pangatlong klase pa ng pagsubok. Yung kombinasyon ng physical at mental test. Tingnan niyo mabuti to, ha. Mountains, nice landscaping, clouds. Ngunit sa kabila ng pangamba, pagod at peligro, ginawa at tinapos ko ang lahat ng pagsubok na binigay sa akin. Winning Summit, we made it. Love you guys. Good job. Dahil ang lagi kong iniisip, kailangan magbigay ako ng magandang halimbawa bilang inyong Pinoy Explorer.
dahilan kung bakit binalikan ko ang mga probinsyang nasalanta ng Bagyong Yolanda. Pangunahing misyon ko bilang Pinoy Explorer ay hanapin at ibahagi sa inyo ang mga kaalaman na po pwede ninyong pakinabangan. Yung nasa gitna na yan, dati may buhangin dyan. At ano nyo ba sa Roma, ang ibig sabihin ng buhangin ay arena, na ngayon tinatawag nating arena. Ito yung arena. Magamit na inspirasyon. Ito po, yung mga trophy ko. Asa yung mga trophy mo? Ito Ayan. lahat! Bilang po yan kung mga ilan po sumali ng pageant. Yes. Ano na panalunan mo dito? Siguro ito yung pinaka-best costume mo, no? At magdulot ng kasiyahan. Private Aga, reporting for duty, sir! Sir, balita ko lang, sir. Kulang mga supplies natin. Sir, request lang to get the supplies, sir! Thank you, sir! Thank you, sir. Supplies! Na ako. Thank you, sir! Kaya muli natin bisitahin ang mga lugar at bagay na nag-iwan ng marka sa ating mga isip at sa ating mga puso. Yes! Nakita nyo? Yan yung Mount Everest! Woo! Woo! Arabo, kira. Bye-bye. Ngunit sa huli, ang pinakamaganda at pinakamahalagang natuklasan ko ay ang mga taong naging bahagi ng aking paglalakbay. Ang mga taong malugod akong tinanggap sa kanilang tahanan. Thank you very much. One happy family. Mga taong naglaan ng panahon upang ako'y gabayan. Aga, you two are my guest because I love you. Thank you very much, Steve. We love you too. Yes, thank you. We'll do this. That's what you call bromance. Mga taong nagbabaon ng ngiti at pagmamahal sa isang manlalakbay. Sa inyong lahat, maraming salamat. Tumitingin ka lang, ang dami pwedeng matuklasan. Mag-iisang, siyempre, Pinoy Explorer. Dapat.